Nang umatake ang US at Israel sa Iran, hindi lang depensa sa himpapawid ng Iran ang humarang sa kanila. Mayroon ding nakatagong alas ang Tehran, isang tinatawag na world-class na sandata ng depensa sa himpapawid na binigay ng Beijing, ang HQ-SAM-B, isang variant ng HQ-SAM, na malayo ang sistemang misil mula lupa laban sa himpapawid. Sa malas para sa Iran at China, hindi natupad ng sistemang ito ang inaasahan. Lubos itong nadurog sa matitinding airstrike ng Amerika, na naging magastos at nakakahiya itong kabiguan. Para sa China, hindi dapat ito nangyari. Ang HQ-SAM ay inaasahang isa sa mga pangunahing produkto ng sektor ng depensa ng China. Sinimula ng sistemang ito noong 1970 sa nagsimula ang ganap na pagpapaunlad nito pagkaraan noong huling bahagi ng dekadang 1980. Mula noon, ilang modelo na ang nailabas, kabilang ang orihinal na HQ-SAM at ang baryanteng pandagat na HHQ-SAM. Ang bahagyang pinahusay na HQ-SAM-A na nagsimulang gamitin noong 2001 at ang HQ-SAM-B na may mas mahabang abot at mas pinahusay na teknolohiya. Bukod sa China, ilang iba pang bansa ang nag-invest at kasalukuyang gumagamit ng mga sistemang HQ-SAM, kabilang ang Pakistan, Ehipto, Azerbaijan at Iran. Madaling makita kung bakit maraming bansa ang interesado sa sistemang ito. Dahil ipinromote ito ng mga opisyal ng China bilang pambihirang produkto sa air defense. Ipinagmamalaki nilang kaya nitong tumapat sa kalidad ng Russian, sa 300 na matagal nang nasa listahan ng pinakamahusay na air defense system sa mundo. Ipinagyabang din ng mga opisyal na nalampasan ng HQ-SAM ang US Patriot System, isa pa sa mga nangunggunang air defense sa mundo sa ilang aspeto. Binigyang diin nila ang kahangahangang abot nito, kung saan ang baryanteng HQ-SAM-B ay kayang tama ng mga target sa layong humigit kumulang 160 milya o 260 kilometro. Kasama rin ang phase array radar system na kayang subaybayan ng 100 target sabay-sabay at harapin ng 6 hanggang 8 target ng sabay-sabay. Iba pang mahahalagang tampok ng HQ-SAM ay ang vertical code launch at 360 gradong saklaw sa lahat ng direksyon nito. At sinasabing ang mga misil nito ay umabot sa bilis na higit sa Mach 4 o mahigit 3,000 milya bawat oras, na may mga warhead na tumitimbang ng halos 400 libra o 180 kilo. Sa teorya, ang mga bansang may ganitong sistema ay mas madaling maprotektahan ng himpapawid, mahalagang ari-arian at pangunahing infrastruktura laban sa mga pandigmang eroplano, cruise missiles at ballistic missiles. Malinaw na naniniwala ang China sa HQ-SAM, kaya ginagamit nila ito para protektahan ang mahahalagang lugar sa kanilang teritoryo at sa labas, gaya ng Beijing, Tibet at Dagat Timog China. Pero ibang usapan ang magyabang tungkol sa mga technical na detalye at sabihing kayang tapatan ng iyong sistema ang ilan sa pinakamagagaling sa buong mundo. Ibang usapan naman ang aktual na subukan ito sa totoong labanan o sa tunay na mga kondisyon ng digmaan. Doon mo makikita kung sulit ang hype, kung ang sandata o gamit ay kaya talagang tuparin ang potensyal nito, o puro yabang lang nababagsak agad sa unang peligro. Malaki ang tiwala ng Iran sa HQ-SAM na mapapatunayan nito ang kakayahan sa tamang panahon. Sabi ng isang opisyal ng bansa, tumanggap ang Iran ng maraming sistema noong 2025. Sa mga buwan matapos ang 12 araw na digmaan, naglunsad ang Israel at Estados Unidos ng biglaang pag-atake sa mga pasilidad nuklear ng bansa na naging sanhi ng pagkamatay ng maraming lider militar, siyentipikong nuklear, politiko at sibilyang Iranian. Sa loob ng wala pang 2 linggo, nabigla ang Iran sa matinding pag-atake, kaya pinalalakas nilang depensa laban sa posibleng susunod na atake ng Israel o Amerika. Hindi lang sila bumili ng Chinese HQ-SAM systems at nakipagkasundo ang langis kapalit ng armas sa Beijing. Nagsimula rin silang magtayo ng network ng depensang panghimpapawid na maraming antas na sumasaklaw sa malaking bahagi ng teritoryo nila. Ang network na ito ay binubuo ng mga locally developed na plataforma tulad ng Bavar 373 at Khordad 15, kasama ng mga imported na air defense gaya ng Russian Panzer S-1 at S-300. Maraming mobile defense systems ang Iran na mabilis nilang maililipat at mailalagay sa mga estratehikong posisyon kung saan kailangan. Dahil sa dami ng makapangyarihang teknolohiya, dapat sana'y halos hindi mapasok ang himpapawid ng Iran ng air defense network na ito. Tumutulong sa rehimen ng bansa na bantayan ang pinakamahalaga at estratehikong mga lokasyon nito
tulad ng compound sa Tehran ng kanilang pinakamataas na pinuno, Ali Khamenei, at iba't ibang nuclear facilities, military bases at mga paliparan ng militar. Ang HQ Siyam ay inaasahang magiging bituin ng operasyon. Sinusubaybayan at pinababagsak ang 12-12 ng eroplano at misail ng Amerika at Israel, isa-isa, ng mabilis at epesyente. Pero hindi ito nangyari. Sa halip, noong ika-28 ng Pebrero, 2026, sinimulan ng US at Israel ang kanilang pag-atake. Lumipad ang Israeli F-15 jets at nagpakawala ng mga Sparrow missile at iba pang precision munitions sa mga pangunahing lugar tulad ng compound ni Ali Khamenei na nagresulta sa pagkamatay ng kataas-taasang pinuno sa simula ng labanan. Matagumpay ring napatay ng Israel ang iba pang opisyal ng Iran, gaya ng hepe ng staff ng Sandatahang Lakas, kumander ng IRGC, ministro ng Depensa, at ilan sa pinakamanalapit na tagapayo ni Khamenei. Samantala, pumasok ang US fighter at bomber sa Iran at umatake sa daan-daang target sa loob ng ilang oras. Mahigit 20 sa 31 lalawigan ng Iran ay matinding na pinsala ng mga bomba at misail ng Amerika, kung saan maraming base, compound, infrastruktura at gamit militar gaya ng radar at air defense system ang nawasak o naging guho. Sa bawat minuto, dumarami ang ulat ng pagsabog at pagkawasak. Isa-isang winawasak ang mga ari-arya ng Iran at ang kanilang air defense network na maingat na itinayo at inaasahang magpuprotekta sa bansa laban sa ganitong uri ng pag-atake ay tila naglaho na parang bula. Hindi inasahan ng mga commander ng Iran ang nangyari. Alam nilang hindi maiwasan ng ilang kawalan dahil sa tindi ng mga airstrike ng Amerika at Israel. Pero inakala nilang makakaganti sila at makakapinsala rin sa kanilang mga kalaban. Umaasa sila sa HQ Siyam para mangyari iyon. Dapat ay kaya nitong matukoy ang mga banta mula sa himpapawid, mula sa mahigit 150 milya ang layo. Dapat sana ay kayang makita nito ang mga jet ng Israel at misail ng Amerika ilang minuto bago tumama. At mabilis na nagpapaputok ng interceptor para salagin at protektahan ang buhay at infrastruktura. Ang phased array radar system nito ay kaya sanang mag-lock at mag-track ng 12-12 ng asset ng kalaban sabay-sabay, magbigay ng mahalagang datos sa ground team at iba pang sistema, at magbigay sa Iran ng impormasyong kailangan para planuhin at isagawa ang mga pangunahing kontrahakbang. Ang mga high-speed na missile nito, na 4 na beses mas mabilis sa tunog, at may advanced na teknolohiya sa nabigasyon at homing, ay dapat madaling makasalo ng mga atake ng kalaban o makapagpabagsak ng mga eroplanong Amerikano. Sa halip, ang HQ Siyam ay halos naging walang silbi mula pa sa unang sandali ng labanan. Lahat ito ay dulot ng malaking kahinaan ng sistemang ito. Ang pagiging vulnerable sa electronic warfare o EW. Ayon sa mga ulat mula sa iba't ibang news outlet, nagpadalang US ng kadalang Boeing EA-18G Growler EW aircraft upang subukang i-jam ang mga radar at air defense ng Iran. Sa ganitong paraan, nagkakaroon sila ng ligtas na daanan para sa mga jet at bomber nang walang takot na paputukan o pabagsakin. Maraming modernong air defense ay ginawa ng isinasaalang-alang ang electronic warfare at sariling matatalinong countermeasure laban sa jamming ng signal. Gayunpaman, mukhang hindi handang HQ Siyam para sa ganitong uri ng hindi nakikitang pag-atake. Dahil sa matinding electromagnetic interference ng mga Growler, pumalya ang sistema ng komunikasyon. Hindi sila nagkaroon ng tuloy-tuloy na koneksyon sa command centers, kaya bigla silang naging bulag at pipi. Doon, pumalya ang phased array radars ng sistema. Dapat kaya nilang subaybayan ng 100 target sabay-sabay, pero hirap silang mag-lock kahit isa lang. Pinuno ng mga interference signal ang mga screen nila ng mga peking target, kaya hindi napansin ang mga totoong F-35 fighter jets at Tomahawk missiles na nakalusot. Nabulag, naparalisa, at hindi matukoy o mabaril ng tama ang target ng kalaban. Ang mga HQ Siyam ay naging parang napakamahal, ngunit lubos na walang silbing tipak ng bakal. Madaling target para sa mga puwersa ng Amerika at Israel na patumbahin kahit kailan nila gustuhin. Hindi ito unang beses na bigo ang mga sistemang ito sa pagtupad ng inaasahan. Bago tayo magpatuloy, marami pang ganito. Kung may natutunan ka sa The Military Show, huwag kalimutang mag-subscribe. Ngayon, ang malubang pagbagsak ng HQ Siyam sa Iran ay pangalawa na nitong malaking kabiguan sa ngayon. Noong Mayo 2025, nag-deploy ang Pakistan ng mga sistemang ito
para protektahan ang mga base at mahalagang infrastruktura sa mga lugar gaya ng Karachi at Ho laban sa pag-atake ng Operation Sindoor ng India. Inakala ng mga komandante ng Pakistan na kayang harapin ng Chinese HQ Siam ang misail ng India. Ngunit nagkamali sila. Gaya ng Israel at US na matagumpay na binomba ang Iran kahit may layered air defense, nagawa rin ng militar ng India na tamaan ng maraming target sa Pakistan at madaling nabasag ang depensa ng kalaban. Ginamit ng India ang Israeli EW technology para i-jam ang radar at komunikasyon ng Pakistan na nagresulta sa pagkawala ng gamit ng ilang air defenses nila, kabilang ang HQ Siam. Sinundan nila ito ng kombinasyon ng mga pag-atake gamit ang kamikaze drone at mga strike ng BrahMos supersonic cruise missile na nagdulot ng malawakang pinsala. Kung totoo ang sinabi ng Sina tungkol sa HQ Siam, hindi na sana ito nangyari. Madaling matutukoy ng HQ Siam ang mga paparating na banta mula pa sa malayo at makakapagpalipad agad ng high-speed missiles para wasakin ng mga ito. Imbes, nag-static ang mga screen, nabulag ang radar, at nabigong maglunsad ng missile dahil walang malinaw na target. Matapos ang insidente, posibleng ipinagtanggol ng ilan ang mga sistemang Chino. Sinasabing pagkakamali ng operator ito o dahil nailagay ang HQ Siam sa hindi pamilyar na kapaligiran, ibang-iba sa lugar na orihinal nitong pinagagamitan sa China. Ngayon, gayunpaman, nabigo na ang HQ Siam hindi lang isang beses, kundi 2 beses, sa 2 magkaibang lokasyon laban sa 2 magkaibang puwersa ng kalaban. Hindi na yon basta-basta. Maaring palampasin o ituring lang na isang kapuspalad na insidente. Malinaw na makikita na ang mga air defense na ito sa kabila ng lahat ng yabang at pagmamayabang na nagpapalabas na napakagaling nila ay hindi talaga akma para sa kanilang layunin. Bahagi nito ay dala ng karanasan. Ang pinakamahusay na air defense system ay yaong napatunayan na sa totoong laban ng paulit-ulit. Ang Iron Dome ng Israel ay matagumpay dahil nagdepensa laban sa maraming pag-atake sa loob ng ilang taon. Pinoprotektahan ang milyon-milyong tao sa Jerusalem at Tel Aviv at nakaiwas sa malawakang pinsala. Ang US Patriot System 2 ay napatunayang napaka-epektibo matapos itong sumailalim sa totoong pagsubok sa digmaan sa Persian Gulf noong unang bahagi ng 1,000 siyam na raan siyam na pudash at patuloy na ginamit sa pagsalakay ng US sa Iraq noong 2,000 at sa iba't ibang mga labanan. Ginamit ito sa digmaan ng Rusya at Ukraine para tulungan ng Ukraine na ipagtanggol ang kanilang bayan, lungsod at pasilidad militar laban sa misail ng Rusya. Dahil matagal at malawak nang ginagamit ang mga sistemang ito, may sapat ng karanasan at mahahalagang datos mula sa labanan na magagamit ng mga operator para gabayan ang estratehiya at mas mapakinabangan ang air defense. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon ang mga sistemang tulad ng Patriot at Iron Dome na, sa madaling salita, umunlad sa paglipas ng panahon, naging mas malakas, mas matalino at mas episyente. Ang HQ Siam sa halip ay pumasok sa larangan ng air defense nang walang karanasan maliban sa mga mahigpit na kontroladong testing site tulad ng sa desyertong Taklamakan ng China. Doon, napatunayan itong kaya nitong pabagsakin ng mababagal na drone na lumilipad sa pre-program na ruta. Pero iba pa rin ang totoong labanan dahil pwedeng gumamit ang kalaban ng sari-saring sandata laban sa iyo. Kasama ang mga misil at drone na nanggagaling sa lahat ng direksyon. At may mga makabagong EW system na ginagawa ang lahat para mapawalang bisa ang iyong kakayahang umatake. Nang mailantad sa totoong init at tindi ng mga labanan sa Pakistan at Iran, napatunayang kulang ang HQ Siam. Dapat itong ikabahala ng lahat ng bansang namuhunan sa kagamitang militar ng China nitong mga nakaraang taon, at marami sila. Sa katunayan, ayon sa pinakabagong datos mula sa Stockholm International Peace Research Institute na isa sa mga nangungunang institusyon pagdating sa datos ng mga labanan at gastusin sa militar, ipinapakita na ang China ay responsable sa humigit kumulang 6% ng pandaigdigang pag-export ng armas. Ipinapakita ng mga mapa na 12-12 ng mga bansa sa iba't ibang kontinente ang bumili ng iba't ibang dami ng mga armas at sistema ng depensa mula sa China nitong mga nakaraang panahon. Kasama dyan ang halos buong Africa, pati na rin ang malalaking bahagi ng Asia at ilang mga bansa sa Europa at Amerika. May mga bansang halos China lang ang inaasahan para sa depensa. Halimbawa, ang Pakistan ang pinakamalaking kostyume ng Beijing na kumakatawan sa 63% ng mga iniluluwas na armas ng China mula 2020 hanggang 2024. Iba pang bansa tulad ng Myanmar, Bangladesh, Nigeria at Algeria ay bumili rin ng maraming drone,
tangke, eroplano, armored vehicles, missiles, at magagang armas mula sa China. Para sa maraming bansang, maliit ang budget militar kumpara sa kanluran, tulad ng Estados Unidos, United Kingdom, Pransya at Alemanya, makatuwiran bumili sa China. Mas mura kadalasan ang mga sistemang Chino kaysa Amerikano, Europeo o Ruso. At magaling ang China sa pagpapalaki ng dating na mga inobasyon nito sa pamamagitan ng matatayog na pahayag at kahangahangang teknikal na espesifikasyon. Habang nakikita nilang pumalpak ang mga sistemang HQ Siam ng China na hindi gumana gaya ng inaasahan, una sa Pakistan at saka sa Iran, maari magsisi ang mga bansang pinili ang mas murang kagamitan mula sa China kaysa sa subok na alternatibo ng kanluran. Habang nag-uusap tayo, napapansin ng marami kung gaano kapalpak at hindi episyente ang mga kagamitang ito. Dahil dito, maari magsimulang umiwas ang ilan sa mga bansang ito sa pag-aangkat ng karagdagang mga sistemang sandata mula sa China sa hindi kalayuang hinaharap at tumingin na lang sa ibang mga bansa tulad ng Russia o mga bansa ng European Union para palakasin ang kanilang depensa. Masamang balita ito para sa Sina at hindi lang ito ang tanging dahilan para mabahala ang Beijing. Nagpakitang gilas ang higanting Asyano kamakailan sa malakihang pamumuhunan sa militar at paggawa ng sariling armas at pananggol. Kaya mas kaunti nang inaangkat mula sa ibang bansa. Madalas silang ipinapakita ang mga bagong misail at inobasyon sa militar sa malalaking parada at kaganapang pangdepensa. Ipinagyayabang nila ang kanilang mga teknolohiya bilang pangtatangkang takutin ang sinumang bansang maaring maglakas loob na sumalungat sa kanila sa hinaharap, tulad ng Estados Unidos halimbawa. Pero, walang saysay ang pagyayabang sa mga armas kung wala rin namang silbi sa totoong labanan tulad ng HQ Siam. Ang ganitong malalaking kapalpakan ay hindi napapalakas sa reputasyon ng China bilang leader sa depensa, kundi lalo pa itong sinisira. Hindi na mukhang nakakatakot ang militar ng China gaya ng pinapakita nila. Litaw na ngayon ang mga kahinaan nila para makita ng lahat. Mga kahinaan gaya ng pabigla-biglang paggawa, mababang kalidad ng elektronikong bahagi, kinopyang disenyo, at planong maganda sa papel pero hindi epektibo sa totoong digmaan. Ang makabagong digmaan ay nangangailangan ng advanced na teknolohiya, seamless na integrasyon ng sistema, at software na kasabay ng hardware. Nagbibigay daan ito sa mga armas na hindi lang malakas at may malalakas na pampasabog, kundi kayaring makayanan ang matataas na antas ng mga taktika sa electronic warfare na ginagamit sa buong mundo. Sa malas para sa Beijing, mukhang hindi talaga angkop ang mga sistemang sandata nito para sa ganitong uri ng labanan. Kagaya ng Russia sa maraming paraan, mukhang napag-iiwanan na ito, patuloy na sumusunod sa mga luma ng paniniwala at ginagabayan ng matinding kagustuhang lumikha ng mga armas na mas malaki, mas malakas, at mas mabilis kaysa sa mga nauna. Ngunit tumatangging gawin ang teknika na trabaho para maging epektibo ang mga ganitong armas sa labanan na yon. Ang mahalaga, kahit mabilis ang misil, walang silbi kung hindi nito kayang iwasan ang depensa ng kalaban. Hindi rin mahalaga kung gaano kalayo ang naabot ng isang air defense system o kung ilang target ang kaya nitong subaybayan ng sabay-sabay. Kung wala naman itong world-class na EW defenses at iba pang mahahalagang teknolohiya para protektahan ito kapag may mga growler na lumalapit. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang mga pagkabigo ng HQ Siam. Hindi lang dahil pinayagan nilang tamaan ng Amerikano at Israeli na mga misail ang mga target sa Iran, na naging sani ng pagpugot sa liderato ng rehimen at pagwasak ng malaking bahagi ng depensa nito. Tungkol din ito sa magiging epekto nito sa hinaharap ng China. Malaking dagok ito sa kredibilidad ng bansa bilang tagaluwas ng armas. Sa mga susunod na taon, magdadalawang isip ang mamimili sa pamumuhunan sa kagamitang gawa ng China dahil sa insidenteng ito. Mas malamang na hindi na paniwalaan ng mga kaalyado ang propaganda ng Beijing at hindi na basta-basta maniniwala sa mga katawa-tawang pahayag tungkol sa pinakabagong sistema ng misil at depensa. Sa loob ng China rin, kahit hindi nila ito aminin ng hayagan, unti-unti ngunit tiyak na mapagtatanto ng mga commander ng bansa na ang mga sistema ay hindi talaga kasing lakas ng kanilang ipinagmamalaki. Dahil dito, mas magiging mapanganib ang mga susunod na operasyong militar ng hukbong bayan ng pagpapalaya, gaya ng posibleng pagsakop sa Taiwan. Ang alamat ng dominasyon ng militar ng China ay nabasag na at wala nang balikan mula rito. Lalong lumala ang sitwasyon sa China dahil ipinakita ng digmaan sa Iran ang lakas at pagiging makabago ng militar ng Amerika. Malalaman mo sa videong ito kung paano ginamit ng United States Space Force ang makabagong satellite technology para dalhin ang digmaan sa bagong antas.
Bilang alternatibo, panurin mo ang videong ito para malaman pa ang tungkol sa iba pang mga makabago at hindi pa nakikitang armas ng Amerika na matagumpay na ginamit sa Iran hanggang ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para lagi kang updated sa pinakabagong balita tungkol sa tunggaliang ito at iba pang mga sigalot sa buong mundo.